Alright mga kapatid, mula rito sa UNTV News, kontrata ng Chinese Embassy. Ito mga kapatid, ito yung kaugnay doon sa tawag dito China Farm o Troll Farm ng China na nabunyag sa Senado mga kapatid. No? Sabi rito sa report na bunyag sa pagdinig sa Senado ang isang kontrata ng Chinese Embassy sa isang kumpanya para sa operasyon ng local trolls sa Pilipinas mga kapatid. Kaya ingat-ingat kayo sa mga nakikita ninyong nagpo-post sa mga social media. Check nyo muna mga kapatid kung sa tingin ninyong troll, hindi kaduda-duda, kumbaga kaduda-duda yung page o kaya yung profile mga kapatid. Nako, hindi nyo dapat pinagpapapansin yun. Lalong-lalo na kung puro paninira sa gobyerno mga tol. Nako po. Ito panoorin natin mula rito sa UNTV News mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Sir, pakidefine nyo nga yung local proxies and how many are we talking about? Para lang malinaw kung sino yung local proxies. Madami-dami din sila, no? They are individuals na they amplify the positions of China. And kung ano yung script na nanggagaling sa China, inuulit lang nila. Iimbestigahan na rin ng mga otoridad ang operasyon ng local proxies o third-party individuals ng mga Pilipinong nagkakalat ng mga pahayag na lumalabas sa Beijing, China. Yung mga pahayag doon sa Beijing, China mga kapatid, nire-repost lang nila rito, ina-amplify. Kumbaga mas lalo pang pinapalakas, diba? Mas lalo pang ikinakalat mga tol. Kasi syempre wala naman siguro sa atin dito nanonood ng Chinese media, diba? O mga balita ron sa China mga tol. Yung mga proxy nila rito, yun ang nagkakalat dito sa mga social media rito sa Pilipinas. Bayad yung mga yun. Sa tala ng National Security Council o NSC, hindi hihigit sa 100 local proxies ang kanilang natukoy. Grabe. Kung saan nasa 10 sa mga ito ay mga kilalang social media influencers. 10 sa mga ito, mga kilalang social media influencer. Nako. Baka may mga napapanood kayo na talagang ine-echo kung ano yung mga sinasabi ng mga Chinese Foreign Ministry o yung mga pinopost sa mga Chinese media nila doon, yung mga nire-repost at mas lalong pinapalala mga kapatid. Alam niyo na kung sino yung mga yun. Ayon kay NSC Strategic Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya, nakabase ang mga ito sa Pilipinas. Bagaman may ilan rin anyang nag-aaral sa China na scholar at fully paid ng Chinese government habang nag-ooperate online. You don't have to be many to be able to, kung may troll farm ka, no? Kita nyo naman, 11 lang naman yung tao na nag-ooperate actually, but through a troll system utilizing artificial intelligence, you can multiply yourselves and be able to influence public discourse. Tinukoy din ang mga aktibidad na ito ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ibinahagi ni NICA Cyber and Emerging Threats Deputy Director General Francisco Ashley Asedillo ang implikasyon ng espionage activities ng China sa Pilipinas. The creation po of information operations capabilities to influence public opinion and political discourse. So, sa tingin nyo, yan ay ginagawa ngayon? In terms of, makikita po natin ito, Mr. Chair, sa social media because we believe that Chinese organs are amplifying divisive political discourse in our country. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, Chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, maraming kumpanya ang umahawak sa mga local proxies. Ito maganda tong ginagawa ni Senator Tolentino Yung mga pagdinig niya, may kinalaman talaga mga kapatid, no? Kumbaga, meron talagang kinalaman tayong lahat na mga Pilipino. 'Di ba? Marami kasing ginagawang pagdinig sa Senado mga tol. Yung sa totoo lang, yung ibang mga pagdinig pagsasayang lang ng kuryente at pondo ng bayan. Pero yung mga ganitong klaseng pagdinig kung saan nabubulgar, nabubunyag mga kapatid, yung krisis na pinagdadaanan ng Pilipinas, ito yung kailangan talaga nating malaman. Tinukoy pa nito ang kontrata ng isang Filipino Registered Organized Corporation na binayaran umano ng Chinese Embassy ng halos 1 milyong piso para sa naturang operasyon. Grabe So, ito'y nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. At ang mga nag-ooperate, siguro hindi naman nila alam na yun yung gagawin nilang trabaho. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag-a-amplify noong mga trabahong
binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging ng iba't ibang ahensya. Paliwanag pa ni Senador Tolentino, ang mga local proxies na tinatawag ding keyboard warriors ay nagpo-post o nagre-react ng mga komento sa social media upang siraan ang kredibilidad hindi lamang ng mga tao o namumuno kundi maging ng bansa. May nabasa nga ako kahapon eh. Hindi ko alam kung kasama yon sa mga proxies dito sa China. Ayaw nyo pala ng China eh, di wag kayong gagamit ng mga China-made product, diba? Hindi naman sa ayaw natin sa China. Wala naman tayong sinasabing ganitong ayaw natin sa bansang China. Hindi. Diba? Ang hindi natin gusto, yung pananakop nila o pag-angkin nila sa ating soberanya, yung ginagawa nilang panghaharas. Hindi naman lahat sila may gusto nun eh. Yung mga Chinese na nandirito sa Pilipinas, okay naman eh. Diba? Hindi naman natin kailangan i-boycott yung mga yung mga produkto nila. In fact, mga kapatid, malaking tulong 'yan lalong-lalo na sa mga Pilipino naghahanap buhay. 'Di ba? Malaking partner natin ang China pagdating sa trade. Napakaraming mga seller dito sa Pilipinas, umaangkat na mga produkto sa China kasi mura. At the same time, hindi naman ganun kababa ang quality. Napapakinabangan naman din talaga mga tol. 'Di ba? May mga China brand naman na talagang reliable at talagang maganda. So hindi natin kailangan talagang maging sobrang sa China na idadamay na natin lahat. Hindi lang natin gusto yung mga ginagawa ng kanilang gobyerno. Pero hindi naman mga kapatid dapat maapektuhan pagdating sa negosyo at kalakalan ng Pilipinas at saka ng China. Lagi niyong tatandaan yon mga kapatid Kasi maling isipan yung maling isipan ayaw nyo sa China, edi wag nyo nang gamitin yung mga China product nila. Hindi Ako personally mga kapatid, gustong-gusto ko mga Chinese food. 'Di ba? Gustong-gusto ko mga Chinese food. And yung ibang mga gadget ko, for example, cellphone ko, ano ba gamit kong cellphone dito? Redmi. 'Di ba? China 'yan, pero tignan nyo naman mga kapatid. No, ang binabatikos lang natin lagi mga kapatid, yung ginagawa ng China na pagbangga, pag-water cannon, pangharas sa ating mga mangingisda, pero hindi natin dapat idamay yung mga wala namang kinalaman dyan. O kaya hindi natin dapat idamay yung mismong sarili natin, pahihirapan natin sarili natin dahil sa ganyan. Diba? So tuloy natin to mga tol. Sa pagdinig ng komite kahapon, sinabi ni Tolentino na konektado sa China ang mga natuklasang submersible drone at mga naarestong umano'y Chinese spies, kabilang ang mga modernong kagamitan sa pang-espiya. Nagpahayag naman ng pagkabahala dito ang NSC, partikular na ang implikasyon nito sa national security. Ito nga mga mikroponong gamit nila, baka mga made in China rin yung mga yan di ba? So, hindi talaga dama yung mga bagay na ganyan. Yung ugali lang na ginagawa ng gobyerno nila. It's very alarming. From today until yesterday, nakita natin the extent, the scope of the intelligence gathering operations being done by what appears to be Chinese state-sponsored activities. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, we will go with the evidence has brought us, and the evidence has brought us that there is culpability on the part of Chinese state agencies here. So tapos meron pa ngayong revelation sa Senator Tolentino. So it is very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Inirekomenda naman ng NSC kay Senador Tolentino na ipasa ang batas na sasaklaw laban sa mga naturang aktibidad. Asher Kadapan. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo sa balitang to na ating natunghayan? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Alright, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.